Ayan po mga kabida, isang magandang hapon po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po, ano? Ito pong latest survey po mga kabida ng Publicos Asia Incorporated for senatorial bets. Okay? Kasi ho, dami hong surprises po dito, ano? Nung tiningnan ko po yung chart, gabi, hindi ako makakapaniwala po mga kabida. Kasi ho, may mga bago na pumasok sa Magic 12. At saka yung mga luma na consistent na pumasok sa Magic 12, eh bigla hong nawala. Okay? Ito po, papakita ko po sa inyo yung chart. By the way, bago po yan, yung survey pala ng Publicos Asia, eh nangyari po ito from March 15 hanggang March 20, 2025. After, doon ho sa paghuli at pag-surrender po kay dating Pangulong Duterte, doon po sa International Criminal Court. Ano po? Na? Okay. Gaya na sinabi ko po kanina, ipapakita ko po sa inyo yung chart po. At kayo na pong tumingin, no? Kasi ho, ako nga, nung nakita ko po, nasurpresa nga ako eh. Alright? Eto, babasahin ko po sa inyo ha, while I'm showing it sa screen para masundan po ninyo ako mga kabida. Ano po? Na? Eto, number 1 po dito mga kabida, ito pong si Senator Bongo. Of course, consistent number 1 po ito. Kahit na po sa ibang mga survey firms. Ano po? Na? Nakakuha po siya ng 45%. Alright? At pumapangalawa po sa kanya, ito yung kanya hong kasamahan po sa PDP Laban. At kasama po niyang senador, Senator Bato de la Rosa, nakakuha po mga kabida ng 35%. Alright? Ang number 3, ito, yung sinabi ko po kanina, nasurpresa nga ako eh. Okay? Si Bam Aquino, mga kabida na nasa almost dulo na po, ano, siguro sa mga previous survey, pumasok po sa Magic 12. At hindi lang po sa Magic 12, number 3 pa. Okay? Si Bam po ay nakakuha po ng 33%. Samantalang pang-apat po mga kabida, ay ito pong si Senator Panfilo Lacson, nakakuha po ng 33%. Number 5 po, ito po, sorpresa din. Kiko Pangilinan, mga kabida, ano? Nakakuha po ng 32%. Samantala, ito pong number 6 po mga kabida, okay? Si Tito Soto, nakakuha po mga kabida ng 29%. And number 7, Erwin Tulfo, nakakuha po ng 29%. At yung number 8 po, si Senator Pia Cayetano po mga kabida, nakakuha po ng 27%. Senator Francis Tolentino, ano? 23%. And next is Ben Tulfo, nakakuha po mga kabida ng 31%. At ang number 11, okay, Manny Pacquiao po, 29%. At yung number 12, okay, ito, sorpresa po ito kasi ho, doon ho sa mga previous survey, almost tail na po ito, ano? Nasa line of 2. Ito ngayon, number 12, Rodante Marcoleta ng PDP Laban. Nakakuha po siya mga kabida ng 21%. So yun yung Magic 12. Okay? Kung tutuusin po natin, 3 pong pumasok sa PDP Laban. Ano? Okay? Tapos yung bago po, yung mga bago, ito pong si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Ayun. At saka itong si Francis Tolentino, bago po ito sa Magic 12. Kasi ho, si Tolentino po ay mostly naglalaro po ito dito ho sa line of 1, di ba? Line of 1. Minsan nga line of 2, ano? Mga kabida, hindi talaga kahit na po lumapit sa Magic 12 ay hindi ho nangyari po 'yon, ano? All right. Pero ang nakakaganda lang po dito sa iba pang bets po ng PDP Laban, lumapit na po sila sa Magic 12. Okay? Kagaya na po mga kabida ni Attorney Jimmy Bundok. Si Attorney Bundok po ay nasa number 13 po, ano? Nakakuha po siya mga kabida ng 18%. Alright? And the number 14 po, ay ito pong si Amy Marcos. Meron po siyang 17%. And ito, sorpresa po talaga ito, no? Si Abby Binay. Kasi si Abby Binay po ay consistent na sa Magic 12 po ito mga kabida, no po? Pero number 15 na lang po ito si Abby Binay po ngayon. Ito, sorpresa din ito, no? Heidi Mendoza, no? Na parating nasa line of 2. Okay? Sa mga previous survey. Pero ito po nasa number
16 na po, ano, mga kabida. Okay, si Heidi Mendoza. Pero eto lang, si Attorney Vic Rodriguez. Kahit na po nasa number 17 po mga kabida, at least lumalapit na po, ano? Lumalapit na po sa Magic 12 ito pong si Attorney Vic Rodriguez. Hunasan, next. And then Salvador Philip. Okay, Bosita, Abalos, Revillame. Okay? Yung pasok po sa Magic 12, doon ho sa mga previous survey, okay, na hindi na po pumasok po ngayon, ito po sina Revillame at ito pong si Bong Revilla, ano po mga kabida. So, yun yung mga consistent dati sa Magic 12 pero ngayon, wala na po. Ano kaya yung dahilan kung bakit nawala yung ilan sa mga miyembro po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas? Marami hong nagsasabi na nagkawatak-watak na raw. Okay? Marami pong nagsasabi po na the boat is sinking. Kasi ho, unang-una na tumiwalag po sa kanilang mga kabida, ito pong si Senator Amy Marcos, ano? Na nagdeklara po mga kabida na umalis na lang po sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas because meron po silang differences po ng kanyang kapatid at saka ng plataforma po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pangalawa po, na posibleng aalis po mga kabida, ito pong si Camille Villar. Okay? Dahil dalawang magkasunod po na sorties po ng Alyansa, wala po itong si Camille. Okay? At hindi po ito binanggit po ng Pangulong Ferdinand Marcos doon ho sa kanyang kampanya po mga kabida. Alam naman po natin na magkaiba yung stance po mga kabida ng pamilya po ni Camille Villar at ito pong Alyansa, no? Patungkol ho dito sa nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po. Meron na pong pahayag po itong si Senator Cynthia at saka yung kanyang kabiyak, ano? Si dating Senador Manuel Villar po mga kabida. Dito ho sa nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ang tingin ko po dito ay still a Duterte effect pa rin, ano? Okay? Now, yung question po kung bakit pumasok po itong dalawang Liberal Party candidates, ano? Itong si Bam at saka si Kiko Pangilinan, para lang po sa akin, since ito po ay sa tingin ko meron pong Duterte effect po dito, baka parang protest vote na lang po ito mga kabida, no? Mantakin nyo yung mga consistent nasa Magic 12 po ay bigla hong nawala. Okay? At pumasok po itong dalawa. So anong ibig sabihin? Most likely parang protest vote preference po, ano? Yung nangyari po mga kabida doon ho sa pagpasok po ng dalawang Liberal Party candidates, ano po, na? So, yun po yung latest survey po ng Publicos Asia Incorporated. Ayun. Okay? Now, same din yung nangyari po doon ho sa survey po ng Publicos Asia sa trust rating po ng dalawang pinakamataas na opisyal po ng Pilipinas, ano? Si Pangulong Marcos po mga kabida at ito pong si Vice President Sara Duterte. Malinaw talaga doon ho sa resulta na it's Duterte effect, ano? Dahil unang-una nga, yung survey na ginawa po pasok doon ho sa week kung saan po ay inaresto po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kabida. Dinala po sa International Criminal Court. So sa madaling salita po, nagkaroon po ng sympathy vote. Ano? Nagkaroon po ng sympathy vote yung mga naniniwala ho kay Tatay Digong. Okay, mga kabida. Kaya ito pong naging resulta po ngayon. Okay? From the top hanggang doon po sa mga kandidato ho sa pagkasenador for 2025 midterm elections. Ito din nangyari mga kabida doon ho sa trust rating survey po mga kabida ng Publicos Asia, no? Kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kung saan po ay lagpak po yung kanyang ratings. From 23 lumagpak po doon ho sa 14% po mga kabida, no? Napakalayo. At ang rason po dito is yun, Duterte effect na Yung nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, bago ho nangyari po itong survey na ginanap po mga kabida from March 15 hanggang 20 po. Okay? So malinaw po na meron pong Duterte effect. Ito hong resulta po ng Publicos Asia, no? Okay? So, para po sa inyo, anong tingin po ninyo dito ho sa lumabas na survey po ngayon ng Publicos Asia? You can comment down at sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel po mga kabida, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all
para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.